Hi everyone! Sa video ito, talakayin natin kung paano hanapin yung area under the normal curve, okay? Between less than or equal or at most, yan yung mga term na ginagamit. Kumbaga sa symbol, z is less than to number or value, okay? So less than or equal din, okay? So, ayun. So, paano nga ba? So, ito ay part 3 na ng video lesson natin about area under the normal curve. Kasi nag-upload na ako ng uh, above the z-value and between two z-value. So, before I proceed, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Sana makatulong itong video lesson na to, lalong-lalo na sa mga grade 11 student. Okay, shout out sa mga estudyante ko dyan. Thank you sa pag-share. Okay. So, below -7. Okay? So, kapag below -7, ang shaded mo ay left side. Okay? Kung i-graph natin yan, so example, itong below -7, ang z natin ay nandito sa left side ni 0. Siyempre, na left side ni 0, ito yung 0 natin. Yung mga number dito sa left side, negative z. So, ang shaded natin ay itong side na to. Itong part na to. Okay? So, yan yung magiging shaded na yan. Ang tanong, ano yung area niyan? Okay? So, kapag below Z positive naman, so, kunyari, nandito yung Z positive natin, Z number. Okay? So, ang shaded mo ay hanggang dulo. Okay? Hanggang dun. Sige, gamitin ko yung shade. So, kung ang isi-shade natin ay ito, hanggang doon. So, yung buo na yan, sa left side nung Z natin, ang shaded natin. So, kung pansin natin, ay sakop na itong kalahati, which is that is 0.5. Okay? So, sakop na yung kalahati agad. So, ano yung magiging formula natin? So, kung ito sa below -z, ang magiging formula natin dyan, gamit ang table na ito, between 0 and z, ang magiging formula natin dito ay 0.5 or 0.5 minus the area of the z value. Ito yung a natin. 0.5 minus. Bakit? Kasi yung kabuuan natin dito sa kalahati, that is 0.5. Tapos, ibawas natin itong area na to. So, para ito na lang ang matitira, kaya minus a. Kasi yung table na to, kapag ginamit natin, ang ibibigay niyang area ay ito. Kaya minus. Yan yung magiging formula. Tapos, kapag below positive z naman, so buong to, magpa-plus 0.5 ka dyan. So, 0.5 plus the area. So, ito. So, 0.5 plus the area. Okay? So, kasi kapag ginamit natin yung table, hanggang dito lang yung ibibigay niyang area. Tapos, mag-plus 0.5 pa tayo para yung kabuuan na to. So, yan yung mga gagamitin nating formula. So, ganyan lang kasimple. So, let's have an example. Okay. So, number 1. What is the area below z is equal to negative 1.13. Okay, 1.13. Minsan pala, no, itong below na to, ang ginagamit ng ibang teachers ay less than or equal, at most. Okay, so yan yung ginagamit ng mga term dito sa at least. So, kung i-drawing natin to, yung z is equal to negative 1.13. So, ang 1.13 natin, negative 1.13 ay nandito sa left ni 1, negative 1. So, nandito ang part lang na to. Okay? Negative 1.13. So, anong shaded natin? Below, left side ang isi-shade natin. So, ang tanong, ano yung area nito? Itong shaded part na ito. Ayan. So,
Since ang given ay below, less than, or at most, z is equal to negative 1.13, at most negative 1.13, okay? Negative. Okay, so ang formula natin ay 0.5 minus the area. So, alamin muna natin kung anong area nito. So, 1.13 dito sa table. Okay, so 1.13. So, 1.1 nandito. O, ito yung 1.1 natin. Tapos yung 3 nandito. Kaya 1.13. Okay, 1.13. So, ano yung intersection nila dito sa table? Itong 0.3708. 3708. So, 0.3708. So, yan yung area niyan. So, dahil minus tayo, ito ang formula. Okay? So, 0.5 minus 0.3708. So, 0, 0, 0. So, this is 2, 9, 2, 1. Okay? Subtraction. Pwede naman i-calculator yan, no? 0.5 minus 0.3708. So, ang sagot ay 0.12, ay 1292. Or that is 12.92%. Okay, so pwedeng ito or ito. So, ganun siya kasimpleng hanapin yung area below z negative 1.13. Okay? Next. Another example. Example number 2. Below z equals to 2.04. Okay? So, una, i-graph muna natin gamit ang normal curve. So, meron tayong 2.04. So, kung dito ang 0 natin, 2.04, dito lagpas ni 2. 2.04. So, ang shaded natin ay left side. Ito. Buo na to. Left side nung 2.04. Ayan. So, ano yung area niyan? 'Di ba? So, kung titignan natin, sakop na niya yung buong kalahati natin ng normal curve, 0.5. Ito. Okay? So, 0.5 na yan, kalahati. So, ito na lang ang problema natin. So, anong area niyan? So, ang formula ang gagamitin natin dahil sakop na niya yung buong kalahati, 0.5 plus the area. Ito. So, anong area niyan? Gamitin natin 2.04 dun sa table. 2.04. So, dito sa... Okay, sorry. 2.04. 2.0 nandito. 2.04. Ito. So, ang gagamitin nating value ay 0.4793. 0.4793. So, that is 0.4793. Okay, so dahil plus, so meron tayong 0.5 plus 0.4793. Add lang natin 0.9793. So, ito ang magiging sagot or 97.93%. So, ganyan lang kasimple hanapin. So, pag nag-quiz kayo, careful kayo dun sa mga terms na ginagamit ng mga teachers. Instead na below, less than. Kung hindi less than, equal, at most. O kaya nakasymbol, no? Z is less than a number. Z is less than or equal to a number. So, ganyan lang naman kasimple. I hope you learned something. So, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. God bless to everyone.